Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi, Pilipinas. Mga kababayan, kumusta po kayo? Saan mang bahagi ng mundo kayo naroon? Dito sa atin o sa iba-ibang lugar? Ako po si Bibeth Ortesa, ang sawsawera ng bayan. Dito sa Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla, at kasama natin ngayong gabi, ang OG, ang original, si Attorney Danny Con. Good evening. Magandang gabi rin sa iyo, Bibet, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Humihingi po ng paumanhin sapagkat nawalan po ako ng boses. Pinagbawalan po ako ng doktor na magsalita at para bumalik agad ang aking boses. Pero ako pagbabawalan magsalita. Kaya hanggang ngayon po ay masama pa rin ang boses natin. I'm sure, Attorney Danny Con, tuwang-tuwa si Attorney Gabi Oo nga. na hindi kayo nakapagsalita dahil hindi ka makahirit sa kanya. Pero nga nagsalita rin para umirit. Okay, let's go straight to anong mga telephone number ang dapat nilang tawagan. Kung meron po kayong gustong itanong, mag-text po o tumawag kayo sa telepono. Kapag Globe po ang number ninyo, 0954-310-0331. At kung smart naman ang gamit ninyo, 0961-770-8807. Kung magte-text po kayo at hindi namin nasagot sa araw na ipinadala ninyo, huwag po kayong mawala ng pag-asa kasi po ipipila namin yan. At sa mga susunod na episodes ay tsak na matatalakay din yan. Okay, Attorney Danny Con, alam mo, nung pagwala ka rito at ako hindi nagdidirect ng show na ito, kung hindi nagiging co-host minsan, napapagalitan kami nung aming direktor na si Boss Gigi Alfonso dahil sobrang daldal namin ni Attorney PG. Minsan, kukunti lang ang natatanong. Kaya, let's go straight to the point. Ready ka na ba? Ready yan. Okay. Buot sa Quezon City. Boy Scout laging handa. Sa lahat ng bagay, ha? Oo, sa lahat ng bagay. Okay. Si Brian, 31 years old from Quezon City. May anonymous account na nanghaharas sa amin online. Kaya, may kakilala kaming pulis na nag-refer ng isang hacker para matrace kung sino ito. Pulis ang nag-refer, ha? Iniisip namin kung pwede namin gamitin ang info na makukuha niya as evidence, yung hacker. Concern lang namin, magiging valid po ba ito sa court kahit hindi dumaan sa proper legal process? Ayaw din namin na baka lalo pang makasama sa kaso namin kung mali ang paraan ng pagkuha ng ebidensya. Admissible ba sa court ang ganitong klaseng evidence o pwede pa itong makasira sa kaso namin? Nako, magandang tanong po yan. As a general rule po kasi, yung paghahack ay illegal. Okay, yan ay isang uri ng cybercrime. Pero may exception po dyan. Kung ito ay matatawag na white hat, ano po? Ito po ay authorized na panghahack. Hindi ko lang alam kung yung para madiskubre yung account na pinanggagalingan nung panghaharas ay hacking. Kung maituturing itong hacking. Kasi yung hacking, magbe-break in ka sa isang sistema para makita mo kung kung mula sa ang sistema nanggaling yung harassment. Yung harassment. Pero kung ang panghahack po ay authorized, ito po ay legal at admissible po sa husgado ang anumang ebidensya na makakalap nila sa pagpasok nila dun sa sistema. Ngayon,
mahihirapan po kung kayo ang kukuha ng otorisasyon sa mga sistema na papasukin nila. So ang maisasuggest ko sa inyo, total police din naman yung nag-refer ng hacker at kayo naman ay magreklamo na kayo. Magreklamo na kayo dun sa police ng harassment na ito para po pulis na ang gagawa ng investigasyon para madiskubre kung sino po itong nanghaharas sa inyo. Kasi nga, meron po kayong reklamo. At ang gagamitin po nila na katulong ay yung pribadong tao na marunong palang manghak. Pero kasi para po maging valid yung otorisasyon, dapat susunod sila sa mga regulasyon ng batas. Okay, pagpasok nila dun sa sistema. So, pwedeng kung ano man ang madiskubre ng pulis na yon, no? Ipasa sa kanila. Hindi, yung kasi sa pulis din naman sila magrereklamo. Oo nga. Oo. So, di nagreklamo sila sa pulis. Kapag nagreklamo kayo sa pulis, meron pong obligasyon ng pulis na mag-imbestiga. Kaya sila ang mag-iimbestiga para malaman kung sino ba yung anonymous account na yon na nangaharas sa inyo. Kaya investigasyon po nila yon, hindi nyo investigasyon. Okay, pero kayo at sila naman ay ang kanilang otorisasyon ay yung reklamo nyo. Pero dahil baka wala nga po silang kaalaman, sapat na kaalaman para pumasok dun sa sistema at makita yung account, gagamit po sila ng isang pribadong asset na marunong nito. Pero ang investigasyon po, hindi na kayo ang gumagawa. Ang gumagawa na ng investigasyon ay yung pulis. Walang pinagkaiba yan, attorney. Doon sa nung araw, nung wala pang internet, wala pa yung mga hacking-hacking na yan, na merong asset na tinatanim sa kabilang grupo para malaman kung sino talaga ang bossing doon, kung sino yung ganun. So, In short, merong espiya. oo. So, ganun din ang mangyayari ngayon. Okay. Sana nakatulong sa iyo, Brian, yung ipinayo ni attorney. Ngayon, meron tayong caller. Buhat sa Nueva Ecija. Nako, kalayo. Si Pia. Hi, Pia. Hello po, magandang hapon po. Magandang gabi rin sa iyo, Pia. Anong maitutulong ni Attorney Danny Con sa iyo? Meron po kasi akong question. Kasi po, may balak po kasi akong mag-file ng complaint sa ex-partner ko na tatay po ng anak ko. Bali po, ang nangyari po kasi sa amin is, by January po, huli ko po siya na meron siyang affair na ka-work niya. And then, 7 years na po kami, so live-in po kami. Hindi po ako nakapag-file agad ng vowsy kasi po, aminin ko naman po na trinay po naming ayusin yung sa family po namin. Kaso po, while nung isang buwan po na nagsama po kami ulit, hindi pa po pala sila tapos ng babae. And may mga incident po na may mga mood po siya na minsang sinasaktan niya po yung anak ko. Meron po akong mga proofs na mga pictures and yung conversation po namin ng parents niya kapag sinusumbong ko po siya na nananakit po ng bata. Pwede ko pa po bang ihabol yun if ever? Kasi po yung last incident po na nangyari is yung iPad po ng bata, nabasag po sa kakapalo niya dun sa bata. So, may habol pa po ba ako dun kahit conversation lang po yung hawak ko or may bearing pa po ba yun if ever po na i-complain ko po siya as child abuse? Opo, pwede pa po ninyong i-complain yan. Kayo po ay nasa Nueva Ecija. Saan po kayo sa Nueva Ecija nakatira? Sa San Jose po, pero yung incident po kasi is sa Manila po and yung partner ko, yung ex-partner sa Manila. Okay. nasa Manila po. Oo, kung ganon, parang dito kasi nangyari sa Maynila ang krimen, pupunta ka dito saan sa Maynila? Sa Las Piñas po. Ayan, pupunta ka sa Women and Children's Desk ng pulisya ng Las Piñas. Doon ka magsasampa ng reklamo. Okay po. Opo. Pupunta ka lang doon, isabihin mo magre-reclam. Meron sila doon Women's Desk. So ang mga nakatao doon ay mga babae rin na mga pulis.
O di Opo. ikwento mong lahat ang pang-aabuso sa anak ninyo ng tatay ng bata. At Opo. bahalang gagawang kanila ng salaysay na ikinuwento mo sa kanila at pipirmahan mo, susumpaan mo ito dun sa harap ng piskal. Okay, Opo. isasampa nila yan sa piskalya o sa prosecutor's office at susumpaan mo doon. Okay, ipapatawag ngayon yung ex mo at siya naman ay bibigyan ng pagkakataong sumagot doon sa reklamo Opo. mo. Kapag ka pinaniwalaan ng piskal ang mga kinuwento mo at ang tingin niya ay may paglabag doon sa bausilo, sasampahan niya ng kaso yung ex mo. Opo. Okay. Saka po may problema din po kasi kami sa hatian po ng mga gamit. Ayun, Kumbaga, edi isama mo na yan doon sa kasi yan, ang gagawin naman ng piskal dyan bago magsampan ng kaso ay gagawa siya ng hakbang na kayo ay pag-ayusin, na baka pwede pa kayong mag-ayos. O, kapag ka gusto mo namang makipag-ayos na sa kanya kasi wala na siguro kayong pag-asang magkabalikan pa. Wala na po talaga. Kaya nga, kasi pagka bawsi ang isinampa mo na kaso, kriminal yan. Eh di makukulong yung tatay ng anak mo. Dalawa ang Opo. magiging epekto niyan. Una, kung nagbibigay ng sustento yung tatay dun sa anak, eh di hindi na siya makakapagbigay kasi mawawala ng trabaho, mawawala ng hanap buhay dahil makukulong. At pangalawa, Opo. syempre yung bata, ang tatay niya ay isang kriminal. Magkakaroon ng ganong stigma yung bata na ang tatay niya ay kriminal. Yung tatay niya Opo. child abuser, di ba? So pag-iisipan, at in fact kasama yan dun sa ipapayo sa kanya doon sa women's desk ng pulisya. Alam mo kung bakit, Bibet? Marami kasing mga partner, asawa, pumupunta sa pulis at nagrereklamo kasi siya ay pinagbuhatan ng kamay ng asawa. Pero pagka nagkausap na sila nung asawa, magkakasundo. Mabuti kung yun ang Opo. unang pag-aaway at magkakasundo at hindi na Mauulit. magkakabalikan o hindi na mauulit. Kadalasan, di magkakabalikan at tapos mauulit na naman. Hanggang sa yung mga pulis nasanay na lang ng magrereklamo, papatawag yung asawa, mag-uusap, babalik, reklamo na naman, nagiging cycle. Okay. Wala namang magawa kadalasan yung babae, lalo pa kung yung babae dependent dun sa lalaki for support, Yeah, for financial reasons. mga ganyan. Pero sa kaso mo mukhang hindi naman dahil Hindi ikaw nga. ay may sarili ka namang trabaho. Opo, meron po. Kaya nga. So sa akin, kung talagang hindi na kayo magkakasundo, baka naman yung sa pag-uusap ninyo, maghiwalay na lang kayo at kasama dun sa usapan yung paghahati ng kung ano man ang mga naipundar ninyo. Attorney, may questions ako for Pia. Yung itong halimbawa, wala bang kung halimbawa nagkasakitan sila ng January ng taon, wala bang hindi ba pwedeng prescriptive period yan? Hindi naman 1 taon lang yan. Okay. Mahaba yan. Siguro mga 5 taon yan. Okay, kasi ang special law ay ang prescriptive period niyan ay 5 years. Wala pa namang 5 taon. Opo, saka recent lang din po yung Kaya, mga, so yung pwede parang pa yan. niya sa bata na victor. Pwede pa yan. Matanong ko lang sa iyo, Pia, hindi kayo kasal ng partner mo, no? Hindi po kami kasal. Yung bang birth certificate na anak ninyo, pinirmahan ng tatay? Opo, sa kanya po naka-apelido yung bata. Okay. Mm-mm. Yun din po Maski kasi, naman hindi niya pinirmahan, kung itatatwa niya, lalo pa pagka
kahawig niya, tinatatwa, di ba? O, di pa DNA? Di, DNA lang yon. Opo. Sige po. O, sige, Okay. di pumunta ka na dun sa Las Piñas. Pumunta ka dun sa Women's and Children's Desk ng pulisya, ha? Kaya, Pia? Opo. Ayan. O, Opo. sige. Kaya. Thank you po. Okay, thank you rin sa pagtawag mo. Okay, text in question Text naman, ulit tayo. text, Buhat sa Marikina kay Ryan. Kalilipat lang namin sa apartment, attorney, at napansin na agad namin na sobrang init sa loob. Pero ayaw pumayag ng landlady na mag-install kami ng exhaust fan. May issue rin sa katabing unit namin na malakas at basi ang music. Ano yan, may bass. Oo. Minsan kadalasan yung bass, para kami namasahe sa lakas, ha? Pero hindi rin ito ina-actionan ng aming landlady. Nakapagbayad na kami ng 3 months advance at deposit bago lumipat. Ngayon, gusto na sana naming umalis dahil hindi na livable ang situation. Pwede ba naming ma-refund ang ibinayad namin at mag-vacate under these circumstances? Opo, kasi po hindi naman ninyo kasalanan kung bakit kayo nagtatapos, kung bakit tinatapos ninyo yung kontrata at aalis. Kasi po napansin niyo na sobrang init. Ay kay lalo ngayon. Ay, nako. Ngayon nasa labas ka na ng bahay para ka pang nasa pugon. Hindi nga Parang daig mo pa ikaw yung damit na pinaplansya. Yes. At pagkatapos ngayon, sila na nga yung nag-o-offer na Gastusan nila yung exhaust fan. Gastusan nila yung paglalagay ng exhaust fan. Nang sa ganun maibsan kahit kaunti man lamang ang dinaranas nilang init sa loob ng apartment. Kung ayaw po nila itong pakinggan, at ayaw kayong payagan, ganito po, mag-serve po kayo ng sulat. Dapat sulat po para naka-record na tinanggap nila at alam nila ang dahilan ninyo kung bakit tinatapos ninyo ang kontrata. At ilagay ninyo doon na binabawi na ninyo kung ano mang deposito ninyo na hindi lumakad. Kasi pa baka meron kayong advance rent, lumakad na yung renta, Oo. ay siyempre ibabawas din po yon. Pero kung ano man po yung natira, kasi 3 buwan daw yung kanilang deposito di dapat masauli yung deposito na hindi pa nilakaran ng pag-stay ninyo doon sa apartment. Attorney, paano halimbawa kung sabi ng landlady, hindi, binigay nyo na sa akin, finders keepers, hindi ko na isasoli sa inyo. Di sampan nyo magkaso kayo sa barangay. Okay. Kakasuhan nyo sa barangay, at kapag hindi kayo nagkasundo ron, small claims court, no ha? Siyempre, sasabihin nung landlady, nako, hindi na yan magsasampa ng kaso. Kasi, baka mas malaki pa yung gastusin niya kapag kumuha pa siya ng abogado. Hindi sa barangay muna. Yan. Kasi grabe talaga, hindi na biro yung Ang init. yung init ngayon, di ba? Nung araw nga, sabi nila, yung mga title doon ng pelikula na init sa magdamag, sexy. Ngayon, sa sobrang init, wala ng sexy. Pero alam mo nung bata ako, kapag talagang Mayo, pag Mayo pero wala pang Mayo Kapag Mayo talagang umiinit, pero yung pinaka-peak niya, pagka mainit na biglang uulan na. Oo. Yun ang unang patak ng ulan sa tag-araw. Hindi yung dating sinasabi nila April showers, wala. Wala Hindi naman, Walang Pero Kasi, napansin mo, dati, Enero pa lang may bagyo at Oo. umulan na, pero ngayon mukhang wala. 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 ay naku. Mukhang tigang na tigang ang taon na ito sa tubig. Ay, tsaka tigang na tigang sa maraming bagay, huwag yan nating isa-isahin. Oo nga. Okay. Tigang. Meron Kasi pag tayo sinabi isang- nating tigang ay tuyong-tuyo. Oo, tuyong-tuyo. Buhat naman sa Laguna, si Ramon, 38 years old. Kaya pa natin ang isa. O sige.
Hi po, attorney. Ang bahay po namin ay nasa dulong lote at may existing na daanan na ginagamit namin bilang access. Ngayon po ay hinarangan na itong daan na ito ng kapitbahay dahil magpapatayo siya ng bahay at sinasabi niyang sakop daw yun ng lupa niya base sa sukat. Wala na po kaming maayos na daan papalabas. May karapatan po ba siyang gawin yon at ano po ang pwede namin gawin para maibalik ang right of way? Una po, sabi ninyo ay dati na itong ginagamit. Hindi kasi nasabi sa kwento kung sino ba yung original na may-ari. Usually kasi, kapag ka po ang isang malaking lote ay hinati-hati sa maliliit na bahagi, ay naglalagay po yung may-ari ng right of way para doon sa mga loting nasa dulo o nasa likod upang sila naman ay magkaroon ng access palabas. Yes, daanan. Oh. Okay, right of way po yan. Malakas ang kutob ko na yung right of way ay hindi inilagay sa tamang proseso. Hindi po naihiwalay sa titulo yung right of way o baka hindi po na itatak yung right of way sa titulo ng mga lupang nasa bungad ninyo. Ang pinakamaganda po nito, pumunta na kayo sa isang abogado. Ay check po ng abogado yung titulo ng mga nasa harapan upang masiguro kung may rumbang nakatatak na right of way para sa inyong gamit na nakatatak doon sa mga titulo ng mga owners na nasa harap. Kasi po kung mayroong nakatatak na right of way sa mga titulo nila, talo agad sila. Ngayon, kung wala pong nakatatak, ay subukan ninyong alalahanin, baka maalala pa ninyo, kung ano ba ang usapan ninyo doon sa nagbenta sa inyo ng lupa. At kung yung pong nagbenta sa inyo, buhay pa, at sinabi niya na ay may right of way yan, o edi siya ngayon ang inyong isa sa mga kakausapin upang suportahan ang paghingi nyo ng right of way. Ngayon, kung talagang walang usapan doon sa right of way, at ito ay ipinagamit lang sa inyo, hindi naman po niya ito pwedeng isara ng basta-basta. Okay, yung pong abogado ninyo ang pupunta rin sa husgado para mag-file ng kaso upang pilitin lahat ng mga may lote sa harap na magbigay ng right of way. Okay, kaya lang ang right of way po ay hindi libre. Kasi kung talagang parte ng lupa nila, yung ginagamit nyong daanan ninyo, di mawawala naman siya ng lupang gagamitin niya. Okay. Kaya babayaran naman natin yung right of way na yon at kapag pumayag sila, magbabayad tayo para gamitin yung lupa, itatatak natin yung kasunduan sa titulo nila. Para ibenta man nila ang lupa o ipamana man nila ang lupa, yung right of way ay nakatatak doon sa titulo ng lupa. Yan bang pagbabayad na ganyan para sa right of way? Pwede bang installment yan? O? Nasa kasunduan nila. Pwede ngang libre. Yan. Diba? May mga, sige, gamitin na lang ninyo ng libre. Pasemento na lang nyo. Parang ganyan. Subukan makipag-usap kasi marami yan. namang sa mabuting usapan. Pero nga mukhang hindi gano'n ang dating sa akin nitong magpapagawa daw ng bahay o magpapatayo ng gusali doon sa ginagamit nilang right of way. Alam mo, kung mahusay makisama ang mga magkakapitbahay, hindi ba niya naisip na mawawala ng dadaanan yung nasa likod? Hindi ba dapat ay kausapin niya? Correct. Pero hindi, sasarada lang niyang bigla dahil siya magtatayo. Wala hong ano yan. Ang tawag natin dyan, walang pakikipagkapwa-tao, yung taong yan. Ay, nako. On that note, on that sad note. Tapos na tayo. Ay, nako. Closing. Lahat po ng nag-text, nag-comment at nag-message sa aming Facebook page, maraming salamat. Abangan nyo pa ang mga susunod nating episode at baka ang tanong ninyo ay maisama na sa susunod na programa. Ako po si Bibeth Ortesa, ang Shy Sawera ng Bayan. Shy dahil mahihain ako nagpapaalam sa inyo at... Ito naman po si Attorney Danny Con, ang abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Kita-kita tayo uli.
Babu.